So yun nga mga idol, kung makikita ninyo ay napakalakas na lindol ang tumama sa Davao, sa Mindanao. Kung inyong mapapansin ay nagpanik na ang mga tao at pasalamat na lamang at nakalabas na ang nasa loob. At dahil nga sa tindi ng lakas ng lindol na ito ay umuuga na ang buong building na kung saan nga mga idol ay talagang nakakatakot. At kung ikaw ang nakasaksi ng pangyayaring ito ay talaga namang hindi mo ito aakalain na mangyayari. Kitang kita sa video mga idol na nasa labas na sa bungad ng pintuan ang ilan sa mga kasamahan ng mga crew ng Jollibee. Subalit ang ilan dito ay nag-aalangan at natatakot na lumayo papunta sa labas dahil sa pag-aakala nga mga idol na aabutan sila ng pagbagsak. Sa tindi nga ng lakas ng lindol na ito nga mga idol ay umuuga na ang buong paligid at kitang-kita rin ang pagbagsak sa ilan sa mga bahagi ng gusali. At dito nga mga idol ay ating masasaksihan ang tuluyan ng pagbagsak at pagguho ng gusaling ito. Imagine ninyo mga idol kung maraming tao ang nasa loob at kasalukuyang kumakain ang mga tao dito. Pasalamat talaga mga idol at nakalabas na ang mga tao bago pa man tuluyang gumuho ang gusaling ito. Marami nga mga idol ang naniniwala at nagsasabi na kaya nangyayari ito ang mga lahat ng nangyayaring paglindol na ito at lahat pa ng iba't ibang uri ng sakuna na nangyayari sa Davao ay dahil na rin nga mga idol sa kabastusan na ginagawa ng mga DDS at ng mga Duterte, na kung saan nga mga idol ay marami ang naniniwala na ito ang naging dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Dahil ang pamilyang Duterte nga mga idol ay walang ibang ginawa kundi pumuna sa gobyerno, manira at magsalita ng mga masasama at magmura laban sa ating Pangulo. Imbis na tulungan ang atikain ng mga proyekto ng ating Pangulo ay sila pa ang nangungunang mambatikos dito at sirain ang pangalan, murahin, patikusin at kung ano-ano pang masasamang salita ang binibitawan nila laban sa ating Pangulong PBBM. Ang pamilyang Duterte nga mga idol ay unti-unting pinaparusahan katulad na lamang ni dating Pangulong Duterte na ngayon ay nasa daig na. Ang malaking katanungan dito ay bakit sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos ng mga DDS na ito. Bakit hindi nila tanungin si dating Pangulong Duterte kung bakit siya nasa dahig? Ano ba talaga ang ginawa niyang kasalanan sa taong bayan? Ano ba ang kanyang ginawa sa bansang Pilipinas? Diba malinaw para sa ating mga Pilipino na maraming pinapatay si dating Pangulong Duterte, maliit man o mayaman tao ang mga ito mga idol, at hindi mo masasabi na ang lahat ng ito ay tama para sa gawain ng mga Duterte. Nagiging tama lamang ito sa mata ng mga tao dahil ipinamukha ng mga Duterte na ang kanilang mga pinatay ay pawang kriminal. Subalit ang katotohanan dito mga idol, maraming mga inosente ang nadamay na akala ng maraming Pilipino ang lahat ng mga pinapatay ni dating Pangulong Duterte ay mga kriminal, adik at kung ano pa man. Subalit ang katotohanan mga idol ay maraming inosente at walang kamalay-malay, walang kamuwang-muwang ang nadamay. At dito nga mga idol, ang hustisya ay gumugulong at ang karama para sa mga Duterte ay nagaganap na. Kaya naman ang bayan ng Davao na sinasakupan at pinamumunuan ng mga Duterte ay nadadamay dahil ito sa kasamaan na kanilang ginagawa. Kung ano ang puno
ay siya din naman ang kanilang pinamumunuan. Kaya naman kahit inosente sa kanilang lugar ay nadadamay din dahil sa kawalang hiyaan ng mga Duterte na ginawa sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino. Ang nangyaring paglindol ng malakas na ito mga idol sa Davao ay hindi ito basta-basta, hindi ito pangkaraniwan na nagaganap dahil ito ay isang sinyales na kinakailangang baguhin ang pag-uugali ng ating mga kababayan dito, lalong-lalo na ang mga namumuno dito na walang iba kundi ang mga Duterte, nang dahil sa kanilang kasamaan, nang dahil sa kanilang kabastusan, nang dahil sa kanilang kawalang hiyaan at kawalang galang at respeto sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ay ang mga inosenteng mga bata, mga tao, mga mamayan dito sa lugar nila ay nadadamay nang dahil sa kanilang kabastusan. Lalo tigit nga mga idol, itong si dating Pangulong Duterte ay inamin na hindi naman niya sinasamba at pininiwalaan ang ating Panginoong Jesucristo, at ang katunayan dito nga mga idol ay kanya pang binatikos ang pagpapako sa cross ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sinabi niya noon na kung siya ang Diyos, bakit siya magpapako sa cross? Paano ka maka-retreat na yung Diyos mo pinako sa krus? Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Putang ina. Paano ka maka-retreat? Ito ang isa sa mga dahilan nga mga idol na aking pininiwalaan ang kabastusan ni dating Pangulong Duterte sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari sa kanya at sa kanyang lugar ang mga bagay na ito. Nakakalungkot lamang isipin mga idol dahil ang nasasakupan ng pamilyang Duterte at ang kanilang pinamumunuan ay nadadamay din sa kanilang kawalang hiyaan. At kung ikaw nga ay isang DDS, kung ikaw ay supporters ng mga Duterte, at kung ikaw ay naniniwala na sila ay mabubuti, matatalino at pawang mga matatapat maglingkod sa bansang Pilipinas, ay hindi ko na pag-aaksayahan ng panahon para kayo ay pagsabihan, dahil matagal na akong nagsasabi sa inyo na talagang hindi dapat suportahan ang pamilyang Duterte, dahil ako ay naniniwala na sila ay hindi magandang ehemplo para sa atin at para sa mga susunod pang mga henerasyon. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo na ang dahilan kung bakit nangyayari sa lugar ng Davao ang mga paglindol at kung ano-ano pang trahedya ay ito ay dahil sa kagawan sa pamumuno ng mga Duterte? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito, at ano ang inyong opinion patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaction at opinion sa ating comment section.